Sigurado akong ito na ang pinakamasayang ride na gagawin ng Philippine Motorcycle Tourism Family dahil mula sa Batangas Port ay babiyahe kami at tatawid ng Roro papuntang Visayas upang ipagdiwang ang kauna-unang anibersaryo ng PMT sa Cebu. Ano, game? Kasama ang mga malulupit na motovloggers ay papasyalan natin ang ibang mga probinsya na madadaanan ng ating ruta at mag-i-stop over kami sa Welcome to Boracay! Sa biyaheng ito, matutunghayan ninyo ang aming pinagdadaan ng ruta. Umulan man o umaraw, tuloy kami at hindi kami mapipigilan. Lahat kami dito ay pantay-pantay, mapapig bikes man o small bike dahil ito ang gusto ng puso namin, ang magsama-sama para sa iisang layunin, ang ipakita ang ganda ng Pilipinas habang nakamotorsiklo. Ciao mga kapo! Welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. And today's episode is a very special episode dahil together with the Philippine Motorcycle Tourism ay babiyahe tayo mula dito sa Batangas City. Kasama natin ngayon sila Kapo Unico, sila J4, sila Jancy at marami pang iba. Samahan nyo kami mga kapo dahil isang masayang ride dito. And this is the first time na sasakay ako ng Roro direkta mula dito sa Batangas papunta sa May Katiklan. So tara mga kapo, samahan nyo kami sa isang napakasayang adventure papunta dun sa May Cebu. Tara na mga kapo. Game! Let's go! Ayun na! Let's go! Ito na kami. Isang napakasayang biyahe ang gagawin natin ngayon mga kapo dahil mahigit kumulang 1,000 mga rider ang manggagaling sa iba't ibang panig ng Pilipinas at magtitipon-tipon doon sa May Cebu para sa kauna-unahang anniversary ng Philippine Motorcycle Tourism. So na-excite na naman ako mga kapo para ipakita sa inyo kung ano ang magiging Roro experience natin mula sa Batangas papunta ng Cebu. Bago tayo tuluyang tumulak sa Batangas Port ay kakatagpuin muna natin yung ibang mga kasama natin sa Philippine Motorcycle Tourism na nag-aabang sa dulo nitong flyover. So ayan mga kapo, lahat ng mga motor na gagamitin natin. Napapansin nyo may ribbon. Lalagyan natin ng ribbon yung ating motor. Lahat ng mga motor na manggagaling dito sa Batangas, ayan may mga pula. So lalagyan natin ng ribbon yung atin. Ito na, ang ganda tignan Yan, ito yung ating motor. Lalagyan natin to para sa Philippine Motorcycle Tourism mga kapo. We are ready. Let's go. Kami ay babiyahe mga kapo mula dito sa Batangas papunta sa Cebu para sa iisang layunin mga kapo para i-promote yung mga magagandang lugar na aming madadaanan. Magmula sa Katiklan papuntang Iloilo hanggang sa May Bacolod. Magkahalong excitement, saya at kaba ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Kahit scooter lang ang dala natin, hindi ko inaakala na mabibigyan tayo ng oportunidad na mapasama sa grupong ito. At dahil sa pagmumotor na ginagawa natin ay magkakaroon pa tayo ng pagkakataong makita ang iba pang mga naggagandahang probinsya. Ito na, papasok na tayo ng Port of Batangas. Alright, dito na, papasok na tayo sa may gate 2. Na-excite na talaga ako mga kapo. First time to mangyayari na dadayo ng Philippine Motorcycle Tourism Family papunta sa isang lugar. So dito tayo maghihintay ng go signal para sa ating Roro. Alright, nandito na tayo sa Port of Batangas. Titignan natin kung nandiyan na ba yung Roro natin. Sabay-sabay na tayong sasampa dahil 12 oras yung biyahe natin dito sa Roro. So titignan natin kung ano yung magagawa natin sa mismong loob ng barko at kasama ko ngayon si Kapo Unico. Yan. At hindi lang si Kapo Unico yung kasama namin. Andun si J4 Speed. J4 Speed, kaway ka naman sa camera. Ayun sa ano.
Kasama din natin si Sukimoto. Ayan oh. Tapos si Boy Ambu. So, ayan, para sa isang layunin mga kapo, kami ay nagsama-sama at pupunta kami ngayon sa probinsya ng Cebu. Nasa magkano po ang binayaran sa big bike tsaka sa small? Magkapares lang po pa. Nasa magkano po para magkaroon sila ng ID? Sir, yung pro rata po natin is pag motorcycle po, yung pro rata is 5.7. 5.7 5.7 kung direct po. sa Kung direct po sa ticketing office. Kung nag-tap po tayo ng partner travel agency na ticketing office outlet, doon nangyayari naging 6,000 to 6,500 siya. Hindi pa kasama yung pasahero. Hindi pa kasama po yung pasahero. ano po yun kahit big bike or small 6.5. So ibig sabihin yung normal price niya na papalo ng 7,000. Most likely sir, fixed rate siya talaga. Fixed rate. Fixed rate siya ng ticketing office. Gawa lang, may discount lang yung partner agency nung mismong ferry company. So, because of the partnership, nakakuha sila ng discount. Tayo naman, nabibigyan din tayo kahit pa paano ng share. Yung 5.7 na yun, na from ticketing office and then 6,000 na kapag nag-tap ka ng agency or ng ticketing outlet naman. Okay. Kasi mahirap nga mag-book dito. So, parang to have that smooth sailing na pag-book ng mga tickets. So, mas okay na partner on top na lang sa mga partner ng ticketing outlets. So, ganun. Pero, hindi doon kasama, sir, yung driver or yung tao mismo. So itong binayaran namin, kaklarin ko, magkano po ginastos? 6,200 po para sa vehicle and then 2,200 para sa tourist bed bunk po na accommodation ng tao. Likely mga 8,000. Yung economy po na bed bunk, which is open air, parang nasa 1.8 lang po. So ayan mga kapo, maglo-loading na kami dito sa Starlight. So direkta na to mula Batangas hanggang makarating tayo sa Katiklan. Let's go! So dito tayo. Papasok tayo dito. Tingnan nyo yung mga barko, may Montenegro, may Tugo. Napakaraming mga barko dito sa mismong Batangas Port. Ito malaki-laki to. Wow! Tingnan nyo. Napakalaki ng barkong to. Check lang natin kung ano ba talagang barko natin. Kaya huminto tayo saglit. Kasi Trans-Asia to eh. Nagkakaroon tayo ng konting confusion. Hindi. Ito yung dito. So dito nga. Chip, ito yung sasakyan po. Ito. So correction pala mga kapo. Pasensya na po. Hindi pala Starlight yung sasakyan natin. Kundi ito. Trans-Asia. Sir, salamat po. Thank you. Dito tayo. Ito yung tali, oh. Tatawid na naman tayo ng Roro. At ito yung unang Roro natin papuntang Cebu. At I'm so excited dahil ibang ruta na naman to at panibagong barko. Ibang klaseng barko tong sasakyan natin na Trans-Asia papuntang Katiklan. At bukas ng umaga, nasa Katiklan na tayo. Matutulog tayo dito dahil 12 oras yung biyahe dito. Yan, kakaibang Roro to mga kapo. Ang ganda, oh. Napakalawak, oh. Ang laki niya. At ayan unti-unti nga pumapasok na yung mga motor na kasama natin papuntang Cebu. At meron tayo ditong tourist accommodation. Kaya makakatulog tayo ng mahimbing bago tayo makarating sa may Katiklan. We are so blessed na rin mga kapo na kahit ito lang yung motor na ating dala-dala nakukonsider tayo at nabibigyan tayo ng opportunity na makasama sa mga ganitong klaseng ride. Especially, ito yung kauna-unahang anniversary ng Philippine Motorcycle Tourism. Kaya lahat kaming nagmumotor, isabay-sabay na papuntang Cebu. Ayusin natin yung gamit natin at akyat na tayo sa taas para makita natin kung anong klaseng accommodation at amenities meron itong barkong to. So tara. Pagkatapos natin ayusin yung mga gamit natin, i-secure lahat ng gamit at dalhin yung mga importanteng gamit tulad ng cellphone, charger, laptops. Ayan, aakyat na tayo. So lumabas tayo ng konti ng Roro dahil nandito sa labas yung papasok ng barko. So makikita natin kung anong itsura nitong Trans-Asia, kung anong accommodation at amenities ang meron. Ito, papasok na tayo. Saan po kuya?
Dito, thank you. Dito tayo sa second floor para makita nyo kung anong itsura ng, ayun, meron ditong cafeteria. Hello po, thank you. Dito po. Hello po. Ito po. Saan po dito yung ano? Ito po, bed banks 160 po. Bed banks 160. Sa loob, thank you. Itong mismong Roro natin ay may kasamang free dinner. So, ito yung tourist section natin. Yung bank number natin is 160. Katulad ng ibang mga tourist accommodation ng mga nasasakyan natin, double deck din at saka yan, aircon. 160. Ayan, 137. 160. 160. Ito, saan po yung 160? Oy, sa baba ko. Apakaswerte ko naman. Ito na yung magiging bed bunk natin. At sa baba tayo, apakaswerte naman natin. Diba? Bed bunk 160. Nandito na tayo sa bed bunk 160. At makakatulog tayo dito. Katabi natin si Sir Johnny Uy. Alright, makakatulog kami dito. Pagkatapos ko sa inyo ipakita yung tourist accommodation na tutulugan natin ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo yung mga pwede nyong tulugan bukod sa tourist. Narito tayo mismo sa economy accommodation. Wala din pinagkaiba yung tourist accommodation at itong economy accommodation bukod sa aircon. Dahil kung mapapansin nyo, katulad sa may tourist, double deck din yung tutulugan nyo at parehas na parehas lang din kung ano ang meron sa tourist, meron din sa economy. At para sa mga ayaw naman ng naka-aircon, the best itong economy accommodation dahil yan, tumatagos lang yung mga hangin dito. Lalong-lalo na mamaya kapag naglalayag na yung barko. Kung mapapansin nyo, bukas na bukas yung mga bintana dito sa economy accommodation. Kaya mamaya kapag naglalayag na yung barko, napakasarap ng hangin dito. Kaya kung gusto nyo ng sariwang hangin at ayaw nyo na naka-aircon, okay na to sa inyong economy accommodation. So nasa sa inyo na yun kung ano yung pipiliin yung tutulugan dahil hindi naman nagkakalayo yung presyo nito. Kung gusto nyo ng aircon, tourist kayo. At kung gusto nyo ng sariwang hangin, okay na tong economy accommodation. Bukod sa tourist and economy accommodation, nagulat ako dahil meron tayong nakita ditong tinatawag nilang recliner area na kung saan nakaupo lang yung mga pasahero habang nakasakay dito sa isang Roro. Ito yung sinasabi ko sa inyong recliner area na kung saan yung mga pasahero, imbis na nakahiga, yan, nakaupo. Pero yung upuan na kanilang pagpapahingan, ayan, nare-recline katulad yan. Yung mga ganitong klaseng upuan o accommodation ay malimit lamang sa mga Roro na maiklian ng biyahe. Kung sakaling makaramdam kayo ng pagkagutom sa gitna ng biyahe, meron ditong mabibilhan ng snacks at inumin. At sa loob ng barkong ito, meron ding cafe na kung saan pwede kang magkape at kumain ng mga dessert at sandwiches. Akalain mo yun? May ganito dito? Astig, di ba? At dahil may kasama ng dinner itong ticket natin, ay syempre kakain muna tayo. Gusto mo mag-relax? Akalain mo bang may minibar dito sa loob ng barko? Pwede kang umorder ng paborito mong inumin habang naglalayag ang barko. O di naman kaya, i-enjoy na lang yung sarap ng hangin habang nakatingin sa kawalan. Calling the attention of Mr. Fernando Jojo Perez, you can now return your linen at the linen counter to get your ID. Good morning mga kapo at nakarating na tayo dito sa mismong Katiklan Port at bumungad agad sa atin itong umuulan na panahon dito sa kanilang lugar. Kasama pa rin ang Philippine Motorcycle Tourism Family mula sa Manila. Nandito na kami sa probinsyang ito. Alright, ayan na. Yan, dito na tayo sa may Katiklan Port. Thank you. Ayan na mga kapo. Ay, medyo madulas. Thank you Lord. At isang masayang paglalakbay na naman ang ating nagawa kasama si ADB 150 dahil nakarating siya dito mismo sa probinsya ng Aklan. At mula dito sa mismong Katiklan Port napakalapit na lang ng Boracay. Na-excite na ako mga kapo dahil for the very first time may makikita ko tong Boracay Island. Pagkadating ng grupo sa Katiklan Port ay agad kaming tumungo di kalayuan upang ipark at iwan ng aming mga motorsiklo.
Dito ay dadalhin lang namin ng mga importanteng gamit at babalik kami agad sa port para ayusin mga kailangang pirmahan upang makatawid sa isla ng Boracay. Pagkatapos maayos at ready na ang lahat ay agad kaming pumasok sa loob upang sumakay ng bangka papunta sa isla. Dito ay wala lang 30 minuto ang biyahe patawid mula sa mainland patungo sa Boracay. Pagkadating namin ay agad kami nagpa-picture sa selfie spot na kung saan may malaking Boracay. Tapos sumakay kami lunan ng multicab patungo sa aming hotel na matutuluyan. Dito kami sa Azalea mag-overnight at grabe solid ang ganda ng facilities. Lalo na yung room na tutulugan namin. Ang lakas makasosyal, napaka-elegante ng loob ng kwarto at napakalinis ng CR. Pagkatapos namin mag-check-in ay agad kaming pumunta. Saan pa nga ba? E di sa beachfront para makita kung gaano nga ba kaganda ang Boracay. At pinagbigyan naman kami na magkaroon ng magandang panahon. Kaya lahat kami napasabi na lang ng Welcome to Boracay! Tingnan nyo kung gaano kaputi yung buhangin dito sa Boracay Island. Bukod sa napakaputi, napakapino. At dahil mahigpit yung regulation dito sa Boracay Island, pagdating sa mga drones, ito na lang ipapakita ko sa inyo kung gaano kapino ang buhangin dito. Tingnan nyo. Grabe ka po, napakaputi, no? Grabe. Para siyang pulburon. Oo, tingnan mo. Kaya hindi katakataka na talagang dinarayo ito ng mga turista sa loob o labas man ng Pilipinas. Pang world class talaga itong mga kapo. Kaya dapat nyo rin itong makita kung gaano kaganda itong isla ng Boracay. Ganda oh. Kuya, magkano ang rent niyan? Po? Magkano po? 600 1 hour. Ito yung standing stand-up paddleboard. Then yung crystal kayak, 100 per head, 15 minutes, picture lang. So bukod sa stand-up paddleboard tsaka kayak, ano pa meron? May kayak din yan na. So ito hindi mo siya pwedeng ilayo. Hindi, dito lang. Ah, dito lang. Bawal lang talaga dito. Ah. Daan ang ng bangka. Yung nakikita niyo yung parang parasailing ba yun? Yung paraw ba tawag dyan? Boat? Oo. Ano yan? Paanong ano yan? Yung kulay asul? Oo. Ano bang tawag dyan? Paraw? Oo, para or sailing boat. Sailing boat? Mamaya. So magkano ano niya? May idea ho kayo? 2.5 yata yun, sir. 2.5, Yung mga tao. 5 tao, tapos Yun lang. yung 2.5 na yung gaano katagal, anong ruta niyan? Ikot-ikot lang? 30 minutes. 30 minutes? Yun na, sir. 15 minutes? Oo, 100 yan. Ah, 200. Hello, yan. Pero yung mga kulay berde na ano yan, hindi naman siya makatisano. Andiyan naman, sir. Natural naman talaga yan, sir. Na taon-taon na lumalabas talaga yan. Taon-taon na lumalabas to, so hindi naman siya makati sa balat. Ngayon, hindi, no. Start na ngayon yan, sir, hanggang June pa yan. Mawawala din yan. So ano ba ang season yan? Kailan nag-uumpisa yung parang mga kulay? Ngayon na, sir. Ngayon na. Ngayong buwan na. January? Oo. January hanggang? February, March, April, May, June. Paghabagat, wala na yan. So pagka summer, Oo. nawawala na to. Sa time ng habagat, sir. Yung pagpalit ng ng weather. Naamihan kasi ngayon, di ba? Pagdating ng June, mawawala na rin yan. Ah, okay. Kaya mapapansin nyo mga kapo, ayan oh. Kapal pa yan, sir. Pagdating ng March, April. Kakapal pa yan. Oo. So paano na yung mga naliligo ng dito sa Boracay? Doon naman banda. Dito lang naman yan sa tabi. Ah. Wala. Lalakad ka doon banda. Pupunta ka pa doon sa may ano. Pagkatapos natin bisitahin yung Station 1, narito naman tayo ngayon mga kapos sa Station 2. At katulad doon sa may Station 1, yung makikita yung kalidad ng buhangin dito sa Station 2, pare-parehas lang. Pero ang napansin ko dito sa mismong Station 2, mas marami ang makikita yung mga lumot dahil ito yung season na kung saan talagang nagkalat yung mga lumot. Hindi naman ito masakit sa balat, kaya hindi ito ang dahilan
nai-enjoy nyo yung napakagandang beach na ito. Sa mga turista na magagawi dito sa Boracay Island, gawin nyo itong ginagawa namin ni Capo Unico, nai-enjoy yung bawat sulok nitong Boracay Island. Magmula doon sa Station 1, Station 2, at Station 3. Hindi lahat ng pagkakataon ay mabibisita natin to. Kaya susulitin na namin to ni Capo Unico at titignan natin yung mga pagkakaiba ng Station 1, Station 2 at Station 3. Mas maraming ang lumot dito. Kahit nasabihin mo sobrang daming lumot ngayon at season talaga, hindi napipigilan yung mga turista na mag-enjoy dahil sobrang ganda dito sa Boracay. Kung gusto nyong pumunta dito sa Boracay na walang lumot, mawawala ito sa mga buwan ng Mayo at Hunyo. Kung ayaw nyo naman maglakad mula doon sa Station 1, Station 2, Station 3, pwede naman kayo subakay ng electric tricycle sa halagang 15 pesos kada isa. Or 100 pesos pag special yung trip nyo. At pwede kayong palibot-libot dito sa mismong isla, dito sa mismong mga station ng Boracay Island. At dito sa mismong Station 3, napapansin nyo, nagkalat yung mga bangkang nandito sa mismong Dalampasigan. At kung mapapansin nyo mga kapo, itong mismong Station 3, makakakita tayo ng floating bridge na kung saan dito sumasakay at bumababa yung mga turista na nag-a-avail ng mga kanilang tour activity dito sa mismong Boracay Island. Since narito na tayo, talagang sinusulit natin yung mga ganitong pagkakataon dahil hindi natin alam kung kailan natin ulit ito mapupuntahan. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord dahil narito tayo mga kapo. Pagkatapos natin libutin yung Station 1, Station 2 at Station 3 dito sa Boracay, dumating na tayo sa pinakinaabangan ng lahat, ang Golden Hour Sunset na ipinagmamalaki dito sa Boracay. Tignan nyo mga kapong ganda oh. Halos lahat ng turistang nagagawi dito sa probinsyang ito yung pinakainaabangan nila. Napakaganda naman talaga at hindi may tatanggi na napakaganda ng sunset dito. Napakaraming turista ang nag-aabang, nagsiselfie at ini-enjoy yung paglubog ng araw dito mga kapo. So kailangan nyo rin itong makita kapag nandito kayo sa Boracay. The best dito. Dapat nyo rin itong makita. Ang ganda ng Pilipinas. Katulad ng paglubog ng araw dito sa Boracay, ay pansamantala tayong magpapahinga sa ating ginagawang paglalakbay. Nag-uumpisa pa lang tayo at marami pang probinsyang madadaanan. At bukas, pagsilip ni Haring Araw, ay tutuloy natin ang masayang adventure papunta sa probinsya ng Cebu. Pagkatapos nating bisitahin ang Boracay Island, tutuloy na tayo papuntang Iloilo. Pero bago tayo pumunta ng Iloilo, ay dadaan muna tayo doon sa may Kalibo Aklan na kung saan may mga imimi tayo at kakain tayo sa kanilang napakasarap na lechonan. At samahan nyo ulit kami mga kapo sa isang masayang paglalakbay papuntang Iloilo. So, let's go! Isang masayang paglalakbay na naman ang ating gagawin. Papagas muna kami para tuloy-tuloy ang biyahe natin mga kapo dahil medyo matagal-tagal itong biyahe na. Dahil mula dito sa may Aklan ay babiyahe tayo na may 2 hanggang 3 oras papunta dun sa may Kalibo. Bago namin umpisahan ang aming biyahe, sabay-sabay kaming nagpakarga ng gasolina upang makatipid kami sa oras dahil malayo-layo pa ang Kalibo mula sa Katiklan at upang mabawasan ang biglaang paghinto. At pagkatapos namin magpagasolina ay sabay-sabay din kaming umalis at dadaan muna kami sa Kalibo para kumain. Yan, madadaanan natin mga kapo yung airport dito sa Katiklan. Nasa kanan natin
yung airport. Ayan mga kapong, ganda dito. Wow. At dito naman sa ating kaliwa, ito na yung coastal area nila. Napakaganda ng kalsadang ito. Gagandahang coastal road. Wow! Ang ganda! First time kong nakita to ng may liwanag dahil madalas tayong nakakadaan dito ng gabi. Kaya napakaganda talaga mga kapo. Wow! The best! Tingnan nyo naman yung kalsada mga kapo. Ang ganda! Woo! Itong mga ganitong kalsada, yung nagbibigay ng kakaibang saya sa aming mga rider. Dahil titignan nyo, perfect na perfect yung kalsadahan dito. Aspalto, tapos napakaluwag. Kaya sa lahat ng nanonood ng aking video, maraming salamat po. At sana, na isasama ko kayo kahit sa mga ganitong paraan man lang, nasasama ko kayo sa aking biyahe mga kapo. Tingnan nyo, ang ganda oh. Kailangan nating huminto panandalian para maglagay ng mga kapote. Grabe ang lakas ng ulan. So dito tayo. Ito na yung pagkakataon na magkakapote tayo. So kailangan natin tumigil dahil lumalakas na ng lumalakas yung ulan, kaya maglalagay na tayo ng full kapote natin mga kapo. At narito pa rin tayo sa kahabaan, galing tayo sa may Katiklan at papunta tayo dun sa may Kalibo. Habang kami ay papunta sa Kalibo, biglang pumuhos ang malakas na ulan na siyang naging dahilan upang gumilid kami saglit upang magsuot ng aming mga dalang kapote. At pagkatapos ay sinagupan na namin ang masamang panahon at hindi kami papatalo o titigil hanggang makarating kami sa aming destinasyon. Grabe to mga kapo. Kailangan natin talaga magbaon ng kapote. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nilalamig. Immortal na kayo. Para sa mga motorcycle rider, lalo na sa mga malayuan ng biyahe, kailangan nyo magbaon ng kapote. So inuulan na naman tayo dito mga kapo sa may papuntang poblasyon Tangadan. Ang lakas talaga ng ulan dito. Hindi kami makapagpalipad ni Kapo J4 tsaka ni Kapo Unico dahil medyo alanganin yung mga drone namin pag ganitong klaseng panahon. Sayang, may magandang rice field pa naman dito. Yun oh. Rain or shine. Tingnan nyo naman yung minomotor natin oh. Palayan, tapos yung panahon. Grabe ito mga kapo. Pagkatapos namin sagupain ng malakas na buhos ng ulan, nakarating din kami sa Yumi's Lechon Belly House at sinalubong nga tayo ni Madam Kicks. Dito sa Yumi's Lechon Belly House ay pwede kayo magpaluto ng mga sariwang talaba sa murang halaga o di naman kaya tikman ang kanilang specialty na lechon belly. At dahil na-stress tayo sa malakas na buhos ng ulan, ano pa nga ba? Chibog time muna! At pagkatapos natin magpatila ng ulan at kumain ng lunch dito sa Yumi's Lechon Belly House, dito sa may Kalibo, Aklan, ay magpapatuloy na ulit yung ating paglalakbay papuntang Iloilo. Higit kumulang mga 5 hanggang 6 na oras pa yung momotorin natin mula dito sa Kalibo. Ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin to mga kapo.
Ayan mga kapo, ang ganda ng dinadaanan natin dito sa may Capiz, kaliwat kanan. Yung mga palayan dito, tingnan nyo yung kalsada, sobrang diretso. Enjoy na lang natin to. Pagdating namin sa kalagitnaan ng Roxas at ng Iloilo, huminto kami saglit sa may Midway upang magpahinga at uminom ng masarap at mainit na kape. Dito sa Midway, pwede kayong kumain at higit sa lahat makakapagpahinga kayo ng maayos yung mga biyaherong madadaan sa rutang binabaybay natin. Medyo may kalayuan din talaga kasi yung Katiklan pa Iloilo. Kaya best spot ito para mag-refresh o magpahinga kung napapagod ka na sa mahabang biyahe. So pagkatapos natin magkape at magpahinga dito sa mismong Midway, na kung saan ito yung boundary ng Iloilo at ng Roxas, papunta na tayo ngayon sa may Iloilo. So tara na mga kapo dahil ilang oras pa yung ating momotorin. So yan mga kapo, malapit na tayong abutan ng paglubog ng araw at narito pa rin tayo sa parte ng Iloilo. Ilang oras pa rin ang ating momotorin papunta sa may Iloilo City. Kung susumahin natin yung takbuhan natin mula sa Katiklan hanggang dito sa mismong Iloilo City, kulang-kulang 7 oras na tayong nabiyahe. At hindi naman to tuloy-tuloy dahil may mga stopover naman tayo. May mga pagkakataon na humihinto tayo para magpahinga, mag-refresh dahil mamaya pa naman tayong gabi makakarating sa mismong Iloilo. So narito na tayo mga kapo sa mismong La Paz, Iloilo City. At pagkatapos ng halos 7 oras mula sa may Katiklan ay narating na natin itong syudad. At mula dito ay pupunta na tayo direkta sa ating hotel kung saan tayo magpapahinga. Nandito na tayo sa mismong Iloilo City. At dito sa mismong port ng Iloilo, ay pwede kayong pumunta sa may Marinduque, ayan, sa may Masbate. Wow, ang ganda. Ganda dito mga kapo. Tingnan nyo naman. Ang ganda, di ba? Wow! Ganda ng ng port nila, no? Pang malakasan yung port. Sa wakas at narating natin ulit itong Iloilo City gamit ang ating Honda ADB 150. Sobrang saya ko dahil isang achievement na naman ang nagawa namin ni ADB na magmotor mula Manila papunta dito. Kahit ganito lamang ang ating motor, nagpapasalamat tayo na hindi tayo pinapabayaan ni Lord na magkaroon ng aberya. Ang ganda talaga ng Pilipinas mga kapo. Ayun dito na tayo pala. Meron na pala naghihintay sa atin dito. Ayan, may mga maniniyot at mga local motovloggers. Ayun. Alright, nandito na lang tayo. Sir! Woo! So ayan, narito na tayo. Ayan si Sir, maraming salamat sa pagsalubong sa amin. Narito na tayo at yan, sinalubong tayo ng mga local motovloggers. Ay, mga Sir Capo, ano masasabi mo sa mga Ilonggo natin? Of course, basta Ilonggo. Magalang, tsaka malambing yan. Bigyan natin sa sticker si Tia. Ayan po, magandang gabi. Yan. Bigyan din kita ng bago tsaka luma. Yes. So, Thank you. Sige po. Ayan. Thank you, Master Capo. Ayan. Welcome sa Iloilo, sir. Ayan, welcome. Sige po, salamat. Shoutout muna. Yan, shoutout po. Sticker. Meron tayong sticker galing sa Kadikit. Yan. Dami po salamat. Shoutout sa yung ID Yan, natin sa pagdating shoutout. sa Moto Adventure. Yan, maraming salamat. Ano pong RJ Lens po. RJ Lens. RJ Lens. Uy, mukhang photographer si Sir ah. Yeah. Yan. O sa lahat ng mga, yan, maraming salamat kay RJ Lens. Keep it up.
Ride safe po. Thank you. Shoutout kay Mac Photovlog, yan. Mga maniniyot dito sa Iloilo. Maraming salamat sa pag-welcome sa aming lahat ng Philippine Motorcycle Tourism. At sabay-sabay natin i-promote yung mga naggagandahang probinsya. Lalong-lalo na yung Iloilo. Salamat po. Ang galing, no? Tignan nyo mga kapo. Meron tayo, pinagawan tayo. Picture daw. 3. Nakakatuwa mga kapo dahil ayan, napakainit ng pagtanggap ng mga Ilonggo dito sa amin. Kasama pa rin ang Philippine Motorcycle Tourism. Maraming salamat po sa lahat ng mga Ilonggo, mga photographer at mga motovlog. Ayun po sir, shoutout po. Ayan, maniniyot si sir. Shoutout, anong name nyo po? Biyahero Lespo po. Biyaherong Lespo. Maraming kay Biyaherong Lespo sa pagsalubong at pag-welcome sa amin. Kailan daw po ba yung festival? Sunday. Sa Sunday, dinagyan mo, no? Oh, tapos yung pinaka-main gathering area, yung dyan, kaso parang naka-tight security yan. So, ngayong gabi, tsaka bukas, ano ang meron dito sa Iloilo? Ngayong gabi, yung opening ng Food Festival, bukas I think may parade sa diversion. Parte ng festival dito sa Dinagyan, kakabukas lang ang food festival Yes, sir. dito. 19 ngayon yung opening. 19. Ayan. Mula dito hanggang doon sa dulo. Hanggang sa dulo ng SM, may yung lahat ng stall, kainan. Ayan. So, dahil nandito sa Iloilo City, bukod sa Lapas, Bachoy, ano pa ba ang dapat namin tikman? Marami sir, yung isa dito is yung Pansit Mulo, Kapising Pansit Mulo. Bukod sa mga gagandang tanawin, kailangan din natin suportahan yung mga local product at syempre yung mga local delicacy dito. Pare-parehas hindi naman tayo nagsisimula sa industriya ng pagmamotovlog, no? Kailangan nyo lang talagang magsipag. Mahalin nyo lang yung trabaho nyo, gustuhin nyo lang. Kailangan, kapag napapagod kayo, pahinga lang, kinabukasan, okay na yan. Ang sikreto lang sa pagbablog, kailangan masipag kayo, mahal nyo yung trabaho ninyo, nag-i-enjoy kayo. Siguro yung isa sa mga may papayo ko sa mga katulad ko rin nangangarap dahil nag-umpisa lang naman talaga to sa isang pangarap. Medyo imposible pero hanggat nandun yung pangarap at yung passion mo sa mga ginagawa mo and everything will follow lang. Kinagabihan sa Iloilo City ay nakita ko nag-iensayo yung mga mananayaw at mga musikero sa gaganapin na Dinagyang Festival para bukas, araw ng linggo. Kaya nakiusyoso ako upang manood ng personal dahil kinabukasan ay dediretso na kami papuntang Negros Occidental. Ramdam ko na parang nasa totoong pagtatanghal na ako. Kahit alam ko na ito ay isang pagsasanay pa lamang. Grabe yung pakiramdam na damang-dama ko yung dagungdong ng tambol. Grabe, nakakapanindig balahibo.
Hindi ko man masasaksihan yung aktual na pagtatanggal ng mga kalahok para bukas, sa araw mismo ng Dinagyang Festival dito sa Iloilo, ay masayang masaya na ako na nakita ko ang kanilang pag-iensayo ng gabing iyon. Salute sa mga ito, purong dedikasyon ang kanilang ginagawa. Sana next year mapanood ko na at masasyahan ng personal yung mismong festival parade ng Dinagyang na alay nila sa kanilang patron na si Senyor Santo Niño. Good morning mga kapo, at ngayong araw naman ay atin ang ipagpapatuloy ang ating biyahe papunta sa Cebu. At narito tayo ngayon sa mismong Iloilo City na kung saan dito tayo nag-overnight stay dito sa GT Hotel. At ngayong araw naman ay tatangkain nating puntahan yung isa sa mga kilometer zero post na matatagpuan dito sa Pilipinas. Nung nakaraang pagdaan natin dito sa mismong probinsyang ito, hinahanap natin yung kilometer zero pero hindi natin nakita. Pero ngayong araw nakumpirma ko na kung saan ito matatagpuan, kaya atin tong bibisitahin. Tara mga kapo, samahan nyo ko at sabay-sabay nating alamin kung saan ito matatagpuan. Sana bukas dahil may nagaganap kasing festival ngayong araw. Medyo mahihirapan tayo ngayon mga kapo dahil puro one way. Chef, good morning. Tatanong ko lang, saan dito pwede makadaan po? May pupuntahan ko lang yung Arroyo Fountain. Arroyo Fountain? Saan po ako pwedeng dumaan? Kasi, hindi. Dito, pag ano, sige. Pwede ho dito? Sige, thank you. Sana makapagpa-picture tayo, malapitan natin ito at higit sa lahat, maibahagi ko sa inyo ang kasaysayan nitong kilometer zero ng Iloilo. Inagahan talaga natin yung gising dahil may festival ngayong gaganapin. At narito na tayo mga kapo, masaya kong ipinapakita sa inyo ang isa sa kilometer zero dito sa ating bansa. Mga kapo, ito na yung Arroyo Fountain. At sa wakas mga kapo, nakikita nyo tong Arroyo Fountain na yan. Dito sa Iloilo City, hindi ito typical na kilometer marker na nakikita nyo na kulay dilaw. Narito na tayo mga kapo sa kilometer zero ng Iloilo City. Yes mga kapo, itong mismong fountain na tinatawag nilang Arroyo Fountain, ang kilometer zero dito sa mismong Panay Island. At ito ay katapat ng lumang provincial capital ng Iloilo. Natutuwa ako mga kapo dahil napuntahan na natin at may papakita ko sa inyo ang isa sa kilometer zero sa ating bansa. Ang Arroyo Fountain na matatagpuan sa puso ng Iloilo City ay ginawa noong 1927 bilang pag-alala sa yumaong senador na si Jose Maria Arroyo. Ito ay nakapwesto sa harap ng lumang provincial capital ng Iloilo at ito na rin ang pinakapalatandaan o kilometer zero paikot ng isla sa Panay. At kung pagbabasihan natin ang tala sa kasaysayan, itong kinatatayuan ng Arroyo Fountain sa kasalukuyan, dito dati nakatindig at makikita ang orihinal na flagpole ng lumang provincial capital. At pagkatapos naman natin puntahan yung ating kilometer zero na matatagpuan dito sa Iloilo City, ay tutungo na tayo doon sa Port of Dumangas kung saan sasakay tayo ng Roro patawid doon sa may Bacolod City. At mula doon sa GT Hotel kung saan tayo tumuloy para magpahinga at mag-overnight stay, ay babiyahe tayo kulang-kulang 1 oras o 31 kilometro mula doon sa hotel. Kaya kailangan na nating paspasan dahil naghahabol tayo ng oras. Dahil ang barko doon sa may Dumangas alas 8 aalis. Yun na dito. Wow, parang blonde. Tingnan nyo, may mga barko din dito. Wow, JBL. Naku po, ito na ang magiging problema natin ngayon dahil may Dinagyang Festival na gaganapin ngayong araw, halos sarado lahat ng mga kalsada dito. Sana umabot tayo sa oras dahil napakaraming mga saradong kalsada at hindi namin alam kung saan ang tamang daanan dahil hindi naman kami taga dito. Sa mga oras na ito, nagkakaroon kami ng alinlangan dahil ito sa mga nakasaradong kalsada dahil sa gaganapin ngayong umaga na Dinagyang Festival sa Iloilo. Ilang minuto na kaming paikot-ikot at pabalik-balik sa loob ng Iloilo. Kahit yung mismong gumagabay sa amin ay
hindi alam kung saan kami dadaan. Kaming lahat ay kailangan makaabot sa port ng Dumanga sa tamang oras, pero dahil sa nangyayari, kailangan namin magbadali ng bahagya upang hindi kami maiwanan ng barko. Kaya wala kaming magawa kundi umikot para lang makalabas ng mismong syudad at habulin yung oras ng pag-alis ng barko papunta sa Bacolod. Ito na tayo mga kapo sa mismong Dumangas at ayan, dito tayo kumanan, Paroro Terminal 3. At sana umabot tayo sa mismong oras ng Roro para makatawid tayo pa Bacolod. Wow! Ang ganda oh! Ito yung napakagandang Port of Dumangas sa may unahan. Tapos babaybayin nyo itong napakagandang coastal area nila. Kahit sino mapapaho talaga kapag dadaan dito. Patuloy pa rin yung ginagawang renovations dito para mas lumawak pa itong coastal area nila. Ma-appreciate nyo yung ganda nito. Lalong lalo na kapag nakita nyo ito ng personal. We are so blessed at nakadaan tayo dito kasama si ADB 150 natin. Ayan, narito na tayo mga kapo sa mismong Port of Dumangas. So ito yung Port of Dumangas mga kapo. Ayan o, napakalawak ng ano dito. At dito, pwede kayong tumawid papuntang Bacolod. Ayan, yan, iba't ibang mga roro yan. Iba-ibang mga schedules dito. Ayan, Port of Dumangas. Wow, ito yung fast craft na sasakyan natin. Basta, tanong ko lang. Good morning. Ano po yung mga biyahe na dito sa mismong port na to? Sa puerto ng Dumangas. Ano yung mga biyahe? Bacolod lang po. Pa-Bacolod lahat, tapos iba-ibang mga shipping line. Oh, iba-ibang company. May Pascat, Montenegro, TriStar, maya-maya mga 8 or 9, may Millennium. So iba-iba yung schedule niyan. Depende ang sa kanila may schedule. Yung sa TriStar, wala 24 hours. Pag napuno, aalis agad yan. Yung Pascat, may schedule yan. Dadating sa umaga, mga 7. Tapos aalis pag puno na din. Sa So- isang araw, tatlong trip. Kaya walang schedule yung TriStar. Hanggang mapuno, alis. Puno. Mabilis mapuno, mabilis din umalis. Sige. Thank you. Pagkatapos ko ipakita sa inyo itong port ng Dumangas, itatawid na ulit tayo. At ito yung sasakyan nga natin. Itong Fastcat papunta sa Bacolod. Ganda oh. Alright. So ayan. So narito na tayo sa loob ng Fastcat. Ito yung madalas na sinasakyan ko kapag tumatawid-tawid ako sa mga isla sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kuya, ilang oras po yung biyahe? 1 hour lang, no? Mga 1 hour and 10 minutes lang. 1 hour and 10 minutes. Okay. Usually, nasa magkano ang Roro rates nito? May idea kayo? May idea kayo kung magkano mga pamasahe niyan? Ng motor. Mm-hmm. Magkano po ba budget sa amin? 780 yata po yan. 780. Hindi pa kasama yung pasahero, di ba? Hindi po, kasama na po ang driver. So, babiyahe tayo mula dito sa may Dumangas Port. Babiyahe tayo ng may 1 oras. At maya-maya, nandun na tayo sa Bacolod City. So, magpapahinga muna kami at magre-refresh para mamaya may energy tayo sa pag-explore ng Bacolod City. So, pahinga muna kami mga kapo. Katulad ng mga ibang roro na ating mga sinasakyan, lahat ng mga sasakyan, mapamalaking bus o 4 wheels, patras lagi yung pasok para mamaya pagdaong natin sa may Port of Bacolod, dire-diretso na yan. Papakita ko sa inyo ulit yung accommodation na meron dito sa Fastcat. So sa lugar na ito, ito yung tinatawag nilang business accommodation. Ito lang yung magiging pahingahan natin sa loob ng 1 oras dahil mabilis lang yung biyahe mula dito sa Dumangas papuntang Bacolod.
At meron din ditong makakainan. Dahil wala pa tayong almusal, mag-i-snacks tayo. Dahil maaga kami umalis ng Iloilo papunta sa Dumangas Port at hinabol yung pag-alis ng Roro, dito na tayo nag-almusal sa loob ng Pascat. Sa Rorong ito, may 3 klaseng akomodasyon na pwede ninyong kuhain. Sa itas ng barko, nakapwesto yung economy na kung saan tagusan yung malalanghap yung simoy ng hangin. May konting kainitan lang pero dahil saglit lang ang biyahe, ay pwedeng-pwede na ito habang kayo'y naghihintay. Pagkalipas ng halos 1 oras, lula nitong Roro mula dun sa may Dumangas Port. Kaya narito na tayo sa mismong Bacolod City at na-excite na nga akong makadaupang palad yung mga motovloggers dito sa Negros Island. Tara mga kapo at atin na ulit bibisitahin itong City of Smile. Nandito na naman ulit tayo sa mismong Bacolod. Kunti na lang, malapit na tayo sa Cebu. 1 tawid na lang. Ito pala yung itsura ng Port of Bacolod. No? First time kong... Uy! May sasalubong sa atin! Si Buhay Rider, sakto, yun. Akala, hindi ko inaakala na... Ay, hi ka naman, no? Shoutout kay Buhay Rider. Hindi ko inaakala na sasalubong sa atin siya. Uy, maraming salamat. Hello po. So, ayan, sinalubong tayo dito sa mismong port. Sinalubong tayo ni Kapo, Buhay Rider PH. Dito sa mismong Bacolod. Hindi ko inaasahan to. Pagdating namin ng Port of Bacolod ay sabay-sabay kaming pumunta sa aming kakainan. Pinangunahan na ito ni Kapo Buhay Rider na siyang sumundo sa aming pagdating papunta naman sa sikat na kainan sa Bacolod. Ay, Eloy! Uy, sir! Magandang umaga. Yes, thank you. Nandito na naman ako. Yan si sir. Okay. Thank you. So, ayan. Isang napakainit na pagtanggap sa buong PMT family ang aming naramdaman mula sa mga taga Bacolod. Kaya napasabi kaming lahat na dito kami pumunta sa Jotay Seafood and Grill kakain ng aming tanghalian. Marami kayong pagpipili ang pwedeng ipaihaw dito magmula sa manok, mga baboy, mga sariwang isda at seafood na talagang nakakatakam. Kasama ang mga local officials ng Bacolod at local motovlogger ay sabay-sabay naming pinagsaluhan ang kanilang inihandang pagkain para sa aming pananghalian. Pagkatapos natin kumain doon sa Jotay, pupunta na tayo doon sa NGC or ang kanilang new government capital para i-meet yung mga local motovloggers. So tara na mga kapo, na-excite na ako ma-meet sila. So hindi ito yung unang pagkakataon na masisilayan natin itong NGC. Kung tatatandaan niyo nung una kong beses na pinuntahan ang Kilometer Zero dito sa may Negros Occidental na matatagpuan doon sa mismong provincial capital, pinuntahan natin itong NGC. Napakaganda ng lugar na yan dahil sa gitna nito ay may malaking fountain. Madalas dito nagaganap tuwing umaga yung mga jogging at kung ano pang exercise doon sa mismong lugar na to. Ngayon gusto ko makita kung ano ang itsura ng NGC sa katanghalian.
Ito yung bago nilang Kapitolyo. Ito na yung new government capital dito sa mismong Bacolod. Papasok tayo dito sa mismong loob. Tingnan nyo, may mga nagaganap na ano ba to? Chinese New Year ba? May nagaganap ata dito ngayon, no, kasihan. Puro mga Chinese delicacies yung nakikita ko dito. Yun, no. City of Bacolod. Wow. Of course, astig. Alright, narito na tayo sa mismong new government capital dito sa mismong Bacolod City, Negros Occidental. Narito na tayo sa mismong NGC or tinatawag nilang New Government Capital at dito tayo nagtipon-tipon mula sa big bike hanggang sa small bike mga kapo. Napakalakas ng hangin dito at kasalukuyan may nagaganap na kasiyahan dito. Ito yung tinatawag nilang Bacalao Diat. Kaya kung mapapansin nyo, may mga stall at mga booth dito ng mga Chinese. Pwede kayong bumili na kung anong siopaw, tikoy at marami pang iba at sigurado kung mamayang hapon dinadagsa ito ng mga maraming tao. Kaya tignan natin kung ano ba ang makikita natin mga produkto. Tinatawag nila itong Bacalao Diat dahil ito yung parang version nila na parang Chinese Yuri. Tulad na itong boots na to. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga dragon dancer figures dito na mamaya magkakasayawan. Tulad ng mga tradisyon ng mga incheck, sasayaw din yung mga Chinese dancer na yan. Sayang hindi natin maabutan yung pinaka main program. Pero at least natunghayan natin kasama ang buong Philippine Motorcycle Tourism itong ganda ng NGC. At pagkatapos kong ipakita sa inyo yung mga booths dito sa Bacalao Diat, itong mismong nasa likuran natin, ito yung napakalaking fountain na kung saan tuwing umaga, maraming mga nagja-jogging at mga kung ano ng fitness activities dito sa mismong lugar na to. At kung mapapansin nyo, doon sa mismong unahan, may isang napakalaking nakalagay na Bacolod na pwede kayong magpa-picture at mag-selfie para may pakita nyo sa lahat ang ganda nitong NGC dito sa Bacolod City. Narito na tayo mga kapo sa mismong Murcia. So ito yung isa sa mga spot na talagang pinagmamalaki ng Negros Occidental. Nung nadaanan ko to, talagang napatigil ako sa mga naggagandahang kalsada. Ito yung pinakamagandang kalsada na nakita ko nung nagawi ako sa mismong probinsya na ito mga kapo. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination or no. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it, right now I'm in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Kung hindi nyo natatanong mga kapo, itong isla ng Negros ay yung sugarcane capital of the Philippines. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, no? Nagkalat yung mga sugarcane or taniman ng mga tubo dito. Ayan, tingnan nyo, ang galing, di ba? Napakaganda dito. Wow. So may nag-harvest na. May nag-harvest ng tubo dito. Tingnan nyo kung gaano kaganda mga kapo. It's 2 a.m. when we close the bar, but we're in the get-go. Next place, give me some more. I could dance with you beneath the stars. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want you. Everything stops when you move like that. Ganda ng paligid. Kaliwat kanan, berde yung makikita nyo. Hindi natatapos yung mga gandang tanawin dito dahil ayan pa oh. Tapos nasa gilid natin yung Mount Canlaon, the best! Ang sarap magmotor sa Pilipinas! About the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Yeah. Maybe I don't have to know your real name. I'm
Wow, tignan nyo yung kalsada oh. Boom! Ang galing! Ang sarap magmotor sa mga ganitong klaseng kalsada mga kapo. The best! Napakaganda dito mga kapo. Tignan nyo yung mga kabundukan. We are so blessed dahil nakapagmotor tayo sa mga ganitong klaseng kagagandang kalsada. Ito yung nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Kapayapaan na nagbibigay sa aming mga rider ng kakaibang kasiyahan. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby. I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Oh, oh, yeah. Maybe I don't have to know your real name. At kahit ilang beses na akong nakakadaan sa kalsadang ito, hindi pa rin ako nabibigong pamanghain kung gaano kaganda itong kalsadang ito. Cincinnati, baby. Cincinnati, baby. I said, Cincinnati, baby. Cincinnati, baby. Sobrang ganda talaga ng kalsadahan dito. Isa sa mga raiding haven dito sa Negros Occidental. Grabe mga kapo, we are so blessed. Ito yung bundok, tapos ito naman yung Mount Canlaon. Oo, tapos binabaybay nito, isang paraiso para sa mga nagmumotorsiklo. Maraming salamat. The way you take the pain away. Nothing matters when we're way out here. Oh, yeah. Cincinnati, baby. Cincinnati, baby. Cincinnati, baby. Cincinnati, baby. Pagkatapos natin daanan yung mga naggagandahang kalsada na napaliligiran ng mga sakahan ng tubo dun sa may Murcia, eto, nandito na naman ulit tayo sa mismong ulo ng Leon dito sa Don Salvador Benedicto. Welcome mga kapo sa tinaguriang summer capital ng Negros Occidental, ang tanyag na Don Salvador Benedicto. Maraming tanim dito si nanay katulad ng mapapansin nyo dun sa may Baguio City. Dahil itong mismong lugar ng Don Salvador dito sa ating kinatatayuan, ito yung mismong summer capital ng Negros Occidental. Tingnan nyo kung ano yung mga halaman na nakikita nyo. Magkano po yung mga ganyang halaman ay? Ano yung pinaka-the best na binibili ng mga turista dito sa inyo po? Sari-sari. Pero yung madaling mamunga. Ito. Magkano to? Ang ganda oh. Pa? 100. Ang daming mga halaman dito sa mga plantitos at plantitas dito sa mismong Negros Occidental. Kaya sa tuwing magagawi kayo sa lugar na ito, ay wag na wag niyong palalampasin na magpa-picture at i-enjoy yung napakagandang view sa Don Salvador Benedicto. Pagkatapos natin daanan yung Leon doon sa may DSB, pupunta na tayo sa ating susunod na destination at magkakape at merienda naman tayo. At dito madadaanan natin ito yung tinatawag nilang Pine Tree area. Dahil itong mismong DSB, ito yung tinatawag nilang Little Baguio. Kaya ito na yung mga kapo. When I was lost and hopeless, when I was at my worst, it's grace that you extended that I did not deserve. I am so amazed by all you have done. So narito na tayo kung saan tayo magkakape at magpapahinga dito sa kubo ni Maria. Wow, may banner tayo dito. Ayun oh. Napakalupit, may banner si Kapo oh. Welcome to Negros, the land of sweet surprises. Kapitan natin yung tarpaulin natin dahil first time itong mangyayari. Magkakatarpaulin si Kapo. At saka una-unang pagkakataon, nakita ko yung mukha ko. Yan, may poster tayo kasama yung mga heavy gating mga respetadong vloggers at mga respetadong motovloggers. At ayan, kasama si Sir Raymond, of course, ng Together We Ride, Natch Abdul, Unico, syempre, yours truly, Kapot, Rides with Daniela, J4, Chance P, Boy Ambush, Suki Moto, Moto Chismit, at buong PMT family. Maraming salamat po sa pag-welcome sa amin dito sa The Land of Sweet Surprises. So magkakape na tayo dito mga kapo.
Salvador Benedicto. Ano po yung i-expect namin sa mismo Kubo ni Maria? Ano po yung mga best offer nyo po, mga pagkain? At balita ko, masarap daw ang kape at libre. Totoo po ba kaya ito? Yes, that's true. We have a Robusta coffee there. It's drink all you can. It's my complimentary to all riders, bikers, and then non-bikers. Bali, libre talaga. Throughout the business. Hindi yan para sa soft opening or promo. It's throughout the business. Libre ang coffee. And then we have our batchoy. We have our tinolang manok. And then we have our chicharon bulaklak. Yeah, ang may offer namin, yun yung best seller namin dito. Bali, ang concept nitong aking tindahan is karinderya. Hindi to a la carte. Para po ito sa mga nagmamadaling mga riders, bikers, or yung mga nagbibiyahe na hindi na naghihintay na magluto. So, meron na po kaming luto dito na prepared. We are open at around 4:30 in the morning. Alas 4:30 ng madaling araw, bukas na kami. And then, nagsasara kami around 9 o'clock in the evening. From Monday to Sunday. I'm inviting everybody from Luzon, Visayas, Mindanao to visit Don Salvador Benedicto, especially ang Kubo ni Maria, and then we will cater everyone, and then ito po yung Little Baguio ng Negros Occidental. We're giving our best and we will deliver the highest customer service para sa inyong lahat for the customers of Luzon, Visayas, Mindanao. Please come and visit us. Pagkatapos natin daanan yung mga kurbadahan, dito tayo matutulog upang magpahinga para bukas diretso na tayo sa San Carlos. Dito tayo mag-stay mga kapos sa La Vista Highland Mountain Resort. Yan, dito na yan sa may San Carlos, Negros Occidental. Alright. Ang lamig ng simoy ng hangin dito. At ayan, makikita nyo yung napakagandang kabundukan dito. Overlooking view to. Sigurado akong hindi kayo magsisisi kung dito kayo mag-i-stay. Tingnan nyo yung napakagandang scenery dito. Lift up a shout of praise. Oh, there's only one name. So magpe-prepare na tayo dahil dito tayo magpapahinga. At kinabukasan ay tatawid na tayo mula dito sa San Carlos papunta sa may Toledo City sa Cebu. Isang roro na lang, nasa Cebu na tayo. So pahinga na tayo mga kapo. So maraming salamat unang-una kay Buhay Rider PH. Mula pagdating namin dito sa mismong isla ng Negros sumalubong sila sa atin. At sa bumubuo ng Negros Occidental Riders, Media Influencers Community, maraming salamat. Mula sa mga maniniyot hanggang sa mga motovlogger. Maraming salamat sa solid na pagtanggap sa amin. Kapo, maraming salamat. At hindi pa dito nagtatapos yung makikita natin si Kapo Buhay Rider dahil pabiyahe din sila pa Cebu para sa aming first PMT anniversary na gaganapin sa probinsya ng Cebu. So kita-kits doon mga kapo. Good morning mga kap. Isang panibagong araw na naman ang ating babaybayin mula dito sa mismong San Carlos City papunta doon sa may Cebu. At mula dito sa Highland Resort kung saan tayo nag-overnight stay dito sa San Carlos City, Negros Occidental, ay babiyahe tayo ng kulang-kulang 1 oras papunta doon sa may San Carlos Port para tumawid papunta doon sa may Toledo City, Cebu. Umpisa na naman yung isang masayang adventure natin mga kapo. Alright. Dito tayo nagstay sa La Vista Highlands Mountain Resort. Habang tayo'y babiyahe patungong San Carlos Port ay babaybayin natin ang Negros Translink Highway o mas kilala sa Bacolod Murcia San Carlos Road na may kabuang haba na 81 kilometro. At sa gilid ng kalsadang ito, di kalayuan sa ating tinulayan na La Vista Highland Mountain Resort ay masisilayan ninyo ang bersyon na mala Chocolate Hills ng Negros Occidental na kung tawagin nila ay Prosperidad Hills. Magmamotor
pa rin tayo dito sa may kahabaan ng Don Salvador Benedicto papunta dun sa may San Carlos City Port. Kulang-kulang 23 kilometers mula dun sa may pinagtuluyan natin sa may Highland Mountain Resort. Magmomotor tayo sa napakagandang kalsada at kurbadahan ng DSB. Hindi katakataka na tawagin nga itong Little Baguio dito sa mismong Negros Occidental dahil ngayong umaga pa lamang ay ramdam na ramdam ko yung sumahampas na malamig na simoy ng hangin habang nagmomotor tayo dito. Napakasarap mamuhay sa mga ganitong klaseng lugar. Unang-una na-appreciate ko yung simpleng pamumuhay. Tapos sabayan mo pa yung ganitong kalamig na simoy ng hangin at ganitong klaseng kalsada. Kakaiba din yung mga kurbadahan dito. From the east to the west, with the heart of gratefulness, lift up your voice and sing, lift up a shout of praise. Lalong-lalo na kung first time yung dadaan, kaya kailangan nyo mag-ingat dahil ayan, may nakikita ko sa ating GPS. Talagang siko yung magiging likuan natin dun sa may unahan. Tingnan nyo, nakalagay U-turn. Medyo siko tong likong to. Ay, grabe to. Pabulusok pa pababa. At sabi ng mga lokal na naninirahan dito, itong mismong binabaybay nating kalsadang ito ay ito yung pinakadelikadong kalsada dito sa Negros Occidental. Dahil kung mapapansin nyo, grabe yung kurbadahan at ayan, bulusok pababa. Tapos yung gilid ng kalsadang ito ay bangin talaga. So kailangan yung magdoble ingat tulad na nangyari dito sa mismong truck na to. Nag-overshoot yung truck dahil hindi kinaya yung tinding. Ayan, tingnan nyo mga kapo. Diyos ko, sana okay naman sila. Kaya tulad ng sinabi ko, iba yung pag-iingat yung kailangan nyo sa tuwing dadaan nyo itong kalsadang ito. Kung galing kayo sa may Bacolod, papunta ng Toledo, or kung galing kayo ng Toledo, papunta dun sa may Bacolod City. Pakiramdam ko para akong nasa Cordillera habang minomotor ko itong kalsadang ito. Dahil mukhang nagbabagsakan ngayon ng malalaking tipak ng bato. We lift up a shout of praise. Let the anthem rise up. So narito na tayo mga kapo at nakababa na rin tayo. Pagkatapos ng halos 45 minutes mula dun sa pinagtulayan natin, nandito na tayo sa mismong San Carlos City dito sa Negros Occidental. Ito na yung port. Wow. Medyo nagmamadali tayo dahil sana makaabot tayo sa barko. Ito na yun mga kapo. Pagkatapos natin magbayad ng Roro, 1,000 plus para sa mga smaller CC at 1,500 para sa mga yan, mga big bikes, papasok na tayo dito sa Port of San Carlos. Mula dito sa mismong Port of San Carlos, wala nang isang oras, nasa Cebu na tayo. Ito na yung huling Roro at makakatapak na tayo sa probinsya ng Cebu. Ito yung itsura ng Roro nila dito. Pagdating ng grupo sa loob ng pantalan ay kaagad kami nagpaikot-ikot na tila ba'y naging bata kami panandalian. Ginagawa namin ito dahil naghihintay pa kami ng go signal mula sa pamunuan. Pero bago ang lahat, kailangan pa pala namin magpa-body check isa-isa pati ng security safety ng pantalan bago ang loading ng aming mga motorsiklo. At pagkatapos natin magpa-body scan para sa security check dito sa Port of San Carlos, maglo-loading na tayo ng mga motorsiklo papunta sa loob ng Roro. So tara na mga kapo. Loading na tayo sa mismong port nila. Ito na yung sasakyan natin, no? Fast cut na naman yung Roro papuntang Cebu. So mula dito, isa-isa tayong papasok pa loob ng Roro na to. At para sa halagang 1,000 pesos para sa scooter, makakatawid na kayo. Vice versa, kung galing kayong Toledo City papunta dito, or papunta kayo sa Toledo City mula dito sa San Carlos, Negros Occidental. Yes, at sa wakas, isang Roro na lang. Nasa Cebu na tayo. Yun, thank you. So mula dito ay magpapahinga tayo. Dito na? Alright. Ay, lalashing.
Okay na ba to? Okay na? Tatalian nila to mamaya. Dito na tayo sa loob ng port ulit. Ito yung pantali sa atin. So mabilis lang naman ang biyahe kuya, di ba? Wala pang isang oras. At magre-relax muna tayo dito dahil saglit lang naman yung biyahe natin. Masusing iniingatan at sinisigurado ng bawat staff ng Pascat na maayos nitong nakalashing upang hindi tumumba ang aming mga motorsiklo kung sakali magkaroon ng bigla ang rapsi sa aming biyahe. At ilang sandali pa nga ay nagsimula na maglayag ang barko patungo sa probinsya ng Cebu. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe mula dun sa may Port of San Carlos, narito na ulit tayo sa Port of Toledo City. At pagkalipas ng halos ilang araw na biyahe mula dun sa may Batangas Port, nakarating ulit tayo dito sa probinsya ng Cebu. At dahil dadaan tayo sa mismong Trans Central Highway via Balamban, kailangan natin magsuot ng rain gear dahil ayan medyo umuulan-ulan na. At para tuloy-tuloy yung biyahe natin mula dito papunta sa may TCH or Trans Central Highway, nakakaramdam ako ng isang wet drive ngayong biyahe natin na dahil bumungad na sa atin kaagad yung panakanakang pag-ambon pagdating pa lamang natin dito sa Port of Toledo. Ready na kami, kasama pa rin ng Philippine Motorcycle Tourism Family all the way from Manila. Sabay-sabay nating isi-celebrate ang kauna-unahang anibersaryo ng Philippine Motorcycle Tourism dito sa Cebu. Ayan. Ito na yung Port of Cebu. Maraming salamat sa Pascat. Boss, thank you! Thank you! Thank you, boss! Salamat kayo! So, nandito na tayo. Ito na yung Port of Toledo, mga kapo. Narito na naman ulit tayo sa probinsya ng Cebu. At ayan, sumalubong na agad yung ambon at ulan dito sa Toledo City. Dito sa puertong ito, ang nagsisilbing entry at exit point sa mga biyaherong gustong makarating ng Toledo City kung galing sa Negros Island. Ito yung isa sa pinakamabilis na ruta kung pupunta kayo o lalabas sa probinsya ng Cebu. Nandito tayo sa mismong Toledo City. Galing tayong San Carlos City, Port of Negros Occidental. Tapos babaybayin natin yung Balamban. Dahil tinanong ko si Sir Raymond kung saan tayo dadaan papuntang Cebu City. Sabi niya sa Trans Central Highway. Kaya sinabi ko dito tayo sa may mismong Balamban para paakyat ng Trans Central. Ito yung kanilang mini Marilake dito sa probinsya ng Cebu. So tara na at ipapakita namin kasamang Philippine Motorcycle Tourism ang naggagandahang lugar dito sa binansagang Queen City of the South, Cebu! So dito na tayo mga kapo, ito na yung way. So binabagtas na natin mula dito sa Balamban papuntang Cebu City. Ito na yung tinatawag nila na Trans Central Highway. Binabaybay na naman natin ulit mga kapo itong Trans Central Highway. Katulad pa rin ng dati, only twisties dito. At medyo nahihirapan ang ATV natin dahil sobrang pataas ng kalsadang ito. At ito yung parte ng kalsada na kung saan, ayan, ito yung pinaka matarik dahil pakaliwa tayo pag ganun paangat yan. Grabe, tignan nyo tong ahon na to. Tapos nagpapag na sa unahan at nakakakita na ako ng kaulapan dahil sa sobrang lamig yan, nagpapag dito mga kapo. Unti-unti na rin lumalamig yung hangin. Ang sarap dito mga kapo.
Tignan nyo yung parting to mga kapo. Oh. Nagsisimula ng kumapal yung fog dito sa Trans Central Highway. Itong mga ganitong klaseng pagkakataon, normal na lamang ito sa mismong kalsadang ito dahil napakataas ng kalsadang ito. At patuloy pa rin tayong umaakyat ng umaakyat. Wow, tignan nyo yung mga fog kapo. Tignan nyo kung gaano kataas itong lugar na to. Grabe yung fog dito. Wow! Tignan nyo, ipapakita ko sa inyo dito mga kapo. Ito yung mga bilang ng mga naaksidente at namamatay sa mismong Barangay Gaas. Number of death, 37 mga tao na ang nasasawi dito sa mismong kalsadang ito. Tingnan mo yung 223 injured. Oh. So, kailangan talaga natin mag-ingat. Grabe. Ang Trans Central Highway dito sa Cebu ay ang bersyon ng probinsya ng Marilaki sa Luzon. Ito ay natapos gawin ng taong 1990 at ito ay may kabuang haba na mahigit 33 kilometro na nag-uugnay mula sa bayan ng Balamban at aakyat sa sentrong bulubundukin ng probinsya hanggang makarating sa syudad ng Cebu. Kakaibang tanawin ang inyong masasaksihan habang binabagtas ninyo ang kalsada ng TCH. Ito ay puntahan rin ng maraming turista di lang dahil sa tanawin kundi sa malamig na simoy ng hangin dahil ito ay nakapwesto sa itaas ng probinsya. Kaya para ka na rin nasa Baguio. At kung suswertehin ka pa nga, minsan nagpapag din dito sa Trans Central Highway. Isang kilometro na lang, nandun na tayo sa mismong Radisson Blu at doon tayo tutuloy kasama ang mga PMT family. Ay grabe yung biniyahe natin. Mula doon sa may Batangas Port hanggang dito sa mismong kinalalagyan natin. Ang total na tinakbo ng ating motor o ang total na biniyahe natin ay 543 kilometers. To be exact. Ay na yung mismong Radisson Blu. Dito tayo magpa-park. So dito tayo magpapahinga dahil bukas magaganap na ang kauna-unahang anibersaryo ng Philippine Motorcycle Tourism. So kita-kits mga kapo. Good morning mga kapo. So ito na yung pinaka-araw na inaabangan natin dahil bumiyahe pa tayo mula sa Maynila papunta dito sa Cebu at i-celebrate natin ngayong araw ang unang anibersaryo ng Philippine Motorcycle Tourism. Binabagtas natin ang kabaan ng reclamation na kung saan papunta tayo, kung saan tayo magja-jump off point, dun sa may Il Corso, dun sa may SRP. At ayan, madadaanan natin itong tunnel na ito, tinatawag na SRP Tunnel or South Road Properties Tunnel. Kulang-kulang 1 kilometro din ang haba nito na ating dadaanan. So ito na yung pinakamahabang tunnel or under or subway tunnel dito sa syudad ng Cebu City. So pagkalapas nyo ng tunnel na ito, ayan, mabubungad na sa inyo yung CCLX o yung Cebu Cordoba Link Expressway. Ang ganda oh. Taong 2022, nung binasag ng CCLX sa Cebu, ang record ng San Juanico Bridge na siyang may hawak ng pinakamabang tulay sa Pilipinas mula nung taong 1960s. At sa kasalukuyan, itong CCLX na ang tinaguriang the longest and tallest bridge dito sa Pilipinas.
Dito nyo madadaanan sa ating binabaybay yung bahagi ng CCLX dahil dito magsisimula, aakyat kayo dyan dahil itong CCLX ang nag-uugnay dito sa syudad ng Cebu City papunta doon sa may Cordoba, doon sa may isla ng Mactan. Ito ay may mahigit kumulang 8 kilometrong tulay na siyang nagbibigay ng alternatibong daan sa mga motorista makakadaan ng Cebu City at ng Cordoba. Itong tulay ring ito ay nakapagtala ng record sa bansa na kung saan pinaintulutan sa kauna-unahang pagkakataon na makapasok sa isang expressway ang mga 115cc na motorsiklo. So dito gaganapin sa mismong El Corso yung jump off ng Philippine Motorcycle Tourism. Thank you! Ito na. Narito na tayo mga kapo sa mismong venue ng Philippine Motorcycle Tourism. Dito sa El Corso ginanap ang assembly ng Philippine Motorcycle Tourism at dito sa lugar na ito, libo-libong mga rider at motorcycle groups ang nagtipon-tipon para makisaya sa anibersaryo ng PMT. Hinandugan din tayo ng saya ng mga taga Cebuano dahil ipinagdiriwan din nila ngayong buwan ang kanilang Sinulog Festival. At syempre para makompleto ang selebrasyon ay sabay-sabay kami nag-motorcade sa pangunguna ni Lodi Cakes Jet Li, ang aming Philippine Motorcycle Tourism Ambassadress upang libutin ang Cebu City. Na mga kapo, papasok na tayo ng Mactan at dito tayo dadaan sa mismong CCLX na kung saan ito na yung pinakamahabang tulay sa ating bansa at mahigpit na pinapatupad sa lahat ng mga dumadaan, especially sa 125cc. Dito lang tayo sa mismong motorcycle lane at may speed limit ditong 60 kilometers. Kailangan natin sumunod para maging ligtas ang ating pagmamanehod. Nakakatindig balahibo yung nangyayari ngayon dahil mahigit 1,000 mga motorcycle rider yung nagsama-sama sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So lahat ng mga motorcycle rider nagsama-sama para sa iisang layunin, ang ibahagi sa inyo ang napakagandang lugar dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Cebu. Lahat ng aming pinagdaan ng ruta magmula sa Batangas hanggang sa makarating kami ng Katiklan, pagtawid sa isla upang masaksihan kung gaano kaganda ang Boracay. Mga malabagyong buhos na ulan na di pinalampas na ipinagpatuloy namin gaano man ito kalakas upang makadaupang palad ang mga taong naghihintay sa amin. Gaano man kahaba ang aming biyahe ay bawing-bawi naman ito sa mga taong nakasuporta sa paligid namin. Bonus na lang siguro yung mga magagandang tanawin at ito yung mga bagay na nakaka-proud ng sobra bilang isang Pilipino. Bayad niyo pa, bayad. Boracay. Oy. Sige mo nga. Tingnan. Oh, sige. Oh. Laka. Grabe. Matindi yung pinagdaanan ng motor. Tingnan mo yung pinagdaanan ng yung mukha ng rider. Nakatabingin yung mukha. No, ganda. Woo! Boss, pwede magtanong? Salamat. Inyo kung gaano kaganda ang kwarto rito. Alright, so pasukin na natin at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda at kung gaano. So ngayon ipasok. Okay. Pasok na natin. Ano kayo papasok mo? Go.
Nandito na po tayo ngayon sa... Okay. So tara, pasukin na natin para... So tara, punta. Bago ko ipakita sa inyo yung pinaka-kama natin. Ikaw muna tumawa din ako. Ito kasi ako sa'yo eh. Seryoso lang ako kanina. Eh, sabi mo kasi kama. Ay, bago ipakita sa inyo yung... Yan siya. The best. Vlogger is from Jin? Yeah, I will promote Somjin to Bacolod because there's something I want to show to Bacolod that I have a brand new seat cover that I will give to them. Wow, So for- give me two. For the aspiring content creator and motovlogger there, I will give a brand new seat cover Oh my God, from really? Somjin Philippines. Oh Yes. my goodness. So thank you sir, thank you very much Somjin. What do you do for a living? I'm a living dead. I said I am a living dead. I said to the vlog. Oh, daya mo, binibidyo mo ako! Uy, ang sagwa, uy!